Dito sa atin, mayroon na ring magsasaka dito na umasenso, lumaki yung kanyang kita, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng mga makinarya, pero hindi nagtagal. Bakit po? At kung anong nangyari, subaybayan nyo po at tapusin yung video ito para matutunan po ninyo. Siguro mga less than mga 35 years or 35 to 40 years ago, mayroong mga dumayo dito na mga pamilya galing Malasike. At napakarami nila dati, isang dosena yon na mga magkakapatid. Hirap po sila at dumayo sila dito para maghanap buhay. Ngayon, naswertihan naman ng isa sa anak ng magsasakang yon na yung kanyang isang anak ay mapangasawa niya yung isa sa mga mayaman na pamilya dito sa San Manuel. At maluwang yung kanilang lupa. Tapos nagkaroon na rin yung pamilyang ito, pinarty-party na rin nila yung kanilang mga lupa na maluwang. At yung anak ng magsasakang ito ay nakapangasawa ng isa sa mga anak nung mayaman na pamilyang yon. Ngayon, ang nangyari, siyempre, mayroon ding pinag-aralan yung nakapangasawa na yon. Lalaki siya. At siya yung nag-manage ng lupa nung isa sa anak nung mayaman na maluwang yung lupa dito. Alam nyo, nung mga panahon na yon, nauso yung kooperatiba. At bumuo sila ng kooperatiba dahil sikat na pamilya dito yung napangasawa nitong magsasakang ito. Pero mahirap sila talagang, kung titignan nyo, talagang palipat-lipat sila ng lugar dahil napakahirap ng kanilang buhay. Pero ang nangyari, siyempre meron din siyang kaunting kaalaman na nagsaka siya at sa mabilis na kwento, umasenso, lumaki, dumami yung kanyang lupa at naging president siya ng cooperative, naging federation yung kanilang cooperative. Pag mga cooperative na ganyan, siyempre sinusuportan ng Department of Agriculture. Nagkaroon ng magandang daanan patungo sa kanyang bukid. Binigyan pa siya ng mga dryer, mga harvester, ganyan, mga makinarya. Naging parang instant millionaire siya Pero alam nyo, ang hindi maganda kapag kung minsan hindi maganda yung management, ito ay siyempre hindi maingat sa kalusugan. Siyempre alam nyo man naman kapag kasama mo yung mga mayayaman, kasama yung mga kain, mga inom, mga bisyo nandyan. Tapos kung minsan sa sobrang laki ng kinikita o parang sobrang taas ng ambisyon, gusto mo kumita kagad, gagawin mo pati mga kalokohan. No? Hindi ko masyadong alam yung istorya tungkol sa magsasakang ito, pero naging mayaman siya. Nakapagpatayo siya ng napakalaking bahay dun sa bukid. Pero nung pandemic, siya ay namatay dahil nagkaroon siya ng sakit sa puso So mga 50 plus lang siya nung siya ay namatay. Ang nangyari kasi siyempre alam ko kapag kasama mo yung mga mapera, siyempre siya ay talagang ina-awardan ng DA, laging kasama niya yung mga matataas na opisyal na dati sa Department of Agriculture. Nagkaroon siya ng maraming utang. Nung namatay siya, nasiwalat na lang yung kanyang mga daming utang, kaya ilan sa kanyang mga lupa na-acquire o napundar nawala din. Ganun din dati yung cooperative nila napakalaki, napakayaman. Matakin mo, pumupunta pa dito yung dati manager ng harvester para personal na puntahan siya, kausapin siya. Pero alam nyo, kung hindi mabuti ang inyong ginagawa, hindi ka magtatagal. So marahil mayroon din tayo sa inyo na mga mayayaman na magsasaka na talagang tignan nyo asenso. Ako hindi ko
plinano yung ganon. Hindi ko parang hindi ganon yung takbo ng isipan ko, kundi ang takbo ng isipan ko, masenso ako at maging parang example ako dito. Siya dati parang siya naging selfish siya, naging parang makasarili. Sinosolo niya yung mga kita ng kooperatiba kasi siya yung manager, siya yung parang president, tapos yung asawa niya yung treasurer. Kaya ngayon hindi na masyadong hindi na kagaya ng dati, lalo na nung namatay yung magsasakang ito na dating mahirap, na talagang kung saan-saan siya pumupunta sa Pilipinas, iniimbita. Naging officer siya ng mais. Dati napakasikat nun, na ilan sa mga officer ng mais naging follower ko din at naging taga-subaybay ko. At alam nyo, ang importante kapag ikaw ay nagsasaka, alagaan mong yung kalusugan. Huwag kakain ng kain at huwag kang mang-abuso sa iyong posisyon. Kung ikaw ay tumaas, huwag mong gawing parang advantage sa iyo, kundi dapat kapag tayo tumataas, tumutulong tayo ng tao o napapakinabangan tayo ng tao dahil doon tayo mabless. Kaya ang magsasakang ito, naging kaibigan ko siya, naging kasama ko siya dati. Kaya lang iba yung kanyang plano. Alam niyo, nung siya ay namatay, lumantad na napakarami niyang utang sa abono, sa mga kinukuha niyang mga farm supply na talagang hinahabol siya. Pero bago pa siya namatay, hinahabol na siya ng mga kinuhanan niya ng mga supply at pinagtataguan niya po ito. At hindi siya naging maingat sa kalusugan. Alam niyo na, kapag marami kang pera, kahit saan ka kumakain, hindi natin pinag-aaralan ng tungkol sa Ako, long term yung aking iniisip. Hindi lang ngayon, hindi lang porket nalugi o kumita ka ngayon, hindi ngayon, kundi 10 to 20 years ahead ang tinitignan ko sa ngayon. Ano yung buhay ko, anong kinahihinatnan ng aking ginagawa 10 to 20 years ahead. Kaya nung ako'y nag-umpisa, nagplano na bumalik sa farming, nung ako'y 30 years old, inisip ko, ano yung magagawa ko, ano yung matatapos ko, ano yung ma-establish ko. Pero unang plinano ko kung paano ko mapagtatapos yung aking mga anak. Kasi sila yung susunod, sila yung magmamanage. Kaya dinala ko ang pamilya ko dito sa bukid para makita nila yung aking ginagawa, parang maging example ba ako. Kaya ngayon yung aking mga anak, hindi mo sila nagbubukid, pero in the future, alam ko, mapipilitan silang siyempre saluhin yung aking mga iiwan. Mapipilitan silang gawin yung aking mga ginagawa. Kaya gumagawa ako ng documentation na ganito dahil in case na ako'y biglang mawala, hindi man sila gumagawa sa bukid, mapapanood nila yung aking mga video at siyang magtuturo at gagabay sa kanilang mga gagawin. Kaya tayo, habang malakas pa tayo na farmer, huwag nating abusuin ang ating sarili. Kung mayroon tayong mga bisyo, alisin natin yung mga bisyo. At kaya ang ginagawa nyo sa ibang mga video natin, makikita nyo na nagpapalakas tayo ng katawan. Kasi ang foresight ko dito, after na magretiro ako sa aking trabaho at 65 siguro magre-retiro ako, iniisip ko na to live another 30 years. Kasi posible yan dahil ang tatay ko 90 years old na, nagsasaka pa. Kaya tayo, ang isipin natin, huwag yung ngayon lang, huwag yung itong taon lang na ito. We must look ahead. Tignan natin kung ano yung pwede nating magawa. Tignan natin kung ano yung pwede nating matapos may tulong sa susunod na mga taon. Hindi lang isang taon, dekada, or mas matagal pa. Kung kayo ay mga farmer na gano'n ang isip, kung kayo ay farmer na kagaya ko, i-comment nyo nga na yes sa ating video kung yun, kagaya ko kayo ng iniisip na ang ating plano hindi lang sa taon na ito, kundi sa mga susunod na 10, 20 or 30 years kung tayo pagpapalain at bigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay.